Representative Laila De Lima to be recognized by the chair, Your Honor. The chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges. With that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement. Dilima, nadala na yung mga senator judges. Nadala. Ito lang nasa prosecution. Sila kasi ang mga sponsor dito sa impeachment. Kaya nga, alam mo nila na wala naman silang matibay na ebidensya. Gusto lang nila bastusin at salsalin ang lahat ng mga paratang laban kay BP Sara. Okay, tuloy po tayo. Pakinggan mo natin dito si Congresswoman De Lima. Your Honor, may we comment on that matter? Yes, what is the pleasure of Attorney Poe? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. You may proceed, ma'am, subject to those reminders. Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Sigurado ka na, De Lima, na binulusan ni BP Sara ang pera? Ha? Sigurado ka na? Ito po, mababayan, na ito ang pinakamakapal ang mukha nito. At bakit dito atat-atat ito, hindi pa ito nakaganti sa mga Duterte. Kaya nga gusto nga nila maipis ito si Sara dahil takot na takot ito sa mga Duterte. Biro mo, ikaw ay prosecutor. Dinala mo yung kaso doon sa korte. Gusto mo naman pala nahusgahan talaga si Sara. Bakit dinala mo pa sa korte? Bakit humarap pa kayo sa husgado? Dito po mga kababayan, makita natin dito kahit gaano pa tayo ka-talentado, kahit gaano pa tayo ka-edukado, kahit gaano pa tayo ka-professional, basta inggit na at saka suhol ang pinapairal, lalabas talaga ang ating katangahan. Diba? Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution.
Wala pa. Nanghanap pa kayo ng ebidensya tapos sinasabi mo na agad. Bubo ka ba? Graft and corruption and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct Your Honor. that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to. Yun! Bias ka kasi. Kaya marami na nagsabi na may alam sa batas at itong mga matitinong mga tao na nagsabi, pag ikaw prosecutor, hindi mo ibig sabihin na dinadala mo yung kaso doon dahil gusto mo idiin yung akusado. Dinadala mo yung kaso para mapakita mo doon yung ebidensya na patungkol doon sa kaso na inaakusan ninyo. Base doon sa ebidensya, saka ka magbigay ng hukom yung mga husgado, yung mga judges. Pero ikaw nagdala doon para mo lang ipresenta, ipapatunayan mo, pero nagbibigay ka ng konklusyon, atat ka. Gusto mo lang gumanti. Dito po makikita natin mga kababayan, na kahit magkalamog-lamog yung kumbaga sa Bisaya pa, nagkamuritsing na yung ginagawa ninyo dyan, hindi na nahimay-himay yung ginagawa ninyo dyan, dahil wala pa kayong nahanap na pinakamatinong ebidensya. Kaya, atat ka, De Lima. Palakpakan natin. Ito si Michael Powa. Is stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Lima, Again, kindly. Ayaw nila ng fair. Gusto nila, lagi sila nakalamang. Alam mo natin mga kababayan, itong mga mahilig mandaya, tapos sila ang mahilig magparatang na dinaya yung taong bayan sa pamamagitan ng binulsa umano ni BP Sara ang confidential fund. Pero kitang-kita natin sa galawan nila na ang style nila ay dayaan. Pero bago i-presenta rin itong mga witnesses na wala namang kakwenta-kwenta, dinaan na lang nila sa daldala nila na sisiraan nila si Inday Sara. Ang tawag natin sa kanila, mga hunghang. Dito lang ako bumawi. Tatawagin ko lang itong hunghang. Wala naman akong kalaban-laban nitong mga hinayupak nito. Alam mo natin mga babayan, ngayong panahon, pag halimbawa, babatigusin natin yung mga hinayupak na yun. Dadaan tayo sa kaso.
Pagtanggap lang natin kaso dito, patay na tayo, wala na. Makita natin. Dito makita natin mga kababayan, paano sila lumalaban ng patas. Ayaw nilang lumalaban ng patas. Gusto kasi nila, lagi silang makalamang. Kahit alam nila na talunan na sila sa ganitong pagkakataon, wala na silang maipalabas ng mga matitinong witnesses. Matibag. Ito lang witness na walang kalamalam. Wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this is supposed to be an again, overview it is the of the court's case. position. The overview of the Hindi yun overview. Inaalipusta na lang ninyo. Yung paratang ninyo, isinasalsal na lang ninyo dahil wala pa kayong ebidensya. Yun ang totoo, De Lima. evidence. To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability Na naman. Kakasaway lang sa'yo. Kaka-remind lang sa'yo na huwag kang magbigay ng konklusyon. Yun naman ang ano mo. Yun ang problema. Yun ang script nyo. Konklusyon. Same Kung objection, Your sumusuway Honor. sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Sa wakas, tinatablan ka na. Huwag kasi pagkapalan ng mukha. Dito kasi, sa kaso mga kababayan, dito kasi sila kasi ang nagparatang. Wala kasi silang matibay na ebidensya, kaya dinaan na lang nila sa pagkapalan ng mukha. Dito na ho tayo sa pakinggan ho natin dito yung tinatawag na si Violeta Constantino. Roman numeral 1 28 C 1, and for the fourth check, Your Honor, is Exhibit P Roman numeral 1 28 D 1, Your Honor. For the record, Your Honor. Now, Duly noted and entered into the records. You may Now- proceed when you're ready. thank you, Your Honor. Now, Madam Witness, dito po sa checking ito, may nakatatak po dito na certified true copy of the digital copy on file. Now, Madam Witness, pwede po ba malaman namin nasaan po ang original ng checking ito kung alam po ninyo? Ang original copy po ng mga check-in nito ay na-shred na po siya. Okay. Bakit po siya sinred? Kung ano Pakialam mo, kung yun ang patakaran ng bangko, pag pinunit na yung cheque sa bangko, ano pakialam mo? Anong gusto mo? I-album nila yung cheque?
Ako, Chua. Alam po ninyo. As per bank policy po, lahat po ng mga negotiated checks ay may retention period lang po ng 1 year. Kaya ito po ay sineshed na. Okay. So sinasabi po ninyo na ang mga cheque ay sinisred. Now, Madam Witness, pag sinabi ninyong shred, ano po ang ibig sabihin ninyo ng salitang o katagang shred? Pinunit. Yun na nun. Sabi sa pa, gigisi. Gikumot, gikunis-kunis. Chua. Ang meaning po ng shred, ito po ay dumadaan po siya sa machine shredder. So, napipira-piraso na po siya ng maliliit. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo yung physical copy ng mga checking ito ay na-shred na. Ngayon, ano ang relasyon netong digital copies na ito sa mga cheque na galing sa land bank na binabanggit mong cheque? Ano po ang relasyon? Yes, Ito ano po po? yung mga cheque po na na-encash po nga ni Miss Gina Acosta. Okay. Now, Madam Witness, pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng 4 na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa 4 na checking ito? Kung maalala po ninyo. Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment na Okay. meron po Sige po, tuloy po ninyo. na meron po silang for encashment nga po na 125 million. Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OBP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OBP? Kung maalala lang po ninyo. Yung sa cash division po yun ng OVP, si Miss Queenie Masangkay po. Queenie Masangkay. Ayun. Ma'am Masangkay, ikaw na naman ang sunod na hahanapin nila. Ito po mga kababayan ha, hanggang ngayon naghanap pa talaga sila ng ebidensya. At dito sa pag-intas ng cheque, wala namang illegal na nagawa dito. Lahat dinaan sa proseso. Alam mo natin mga kababayan na karaniwan nakaranas na tayo paano magpa-incas ng chiki. Lalo pag yung chiki lang, binayad sa'yo, tapos inisyo ng chiki, tapos dinala mo sa bangko, kahit hindi nakapangalan sa'yo. Hindi nakapangalan sa'yo, basta yung bangko mismo, nagpapatunay na itong depositor nito, ito na bearing itong account number. Tapos yung bangko, hindi naman tuhunghang tong bangko na papalit ng chiki, mag-i-incas ng chiki. Pag wala silang, hindi naman kailangan na bulto-bultong dokumento na dadalhin mo doon. Minsan lang, kung ano lang, kung sinong nakapangalan dito, saan mo ibabayad yung pera, saan mo ibibigay yung pera, yun lang. Hanapan ka ng credential, halimbawa yung pagkakilanlan mo, identity mo, yung mga ID mo, yung mga valid IDs, yun lang. Ang credential lang dito mga kababayan dahil malaki ang halaga. Pero yung proseso, malaki man o maliit, parehas lang. Kaya lang ito, mag-notify na halimbawa mag-withdraw ka ng pera dahil yung bangko, hindi natin alam kung may pondo ba sila na ganun kalaki. Doon na branch na yun, pupuntahan mo.
Dahil alam mo natin dito sa Pilipinas, mga kababayan, limited lang kahit sa mga ATM, mauubusan nga. Naranasan ko nga, gusto ko mag-withdraw ng 100K. Kailangan mo pa mag-transact doon sa mga nagpapalit, yung nagpapa-withdraw. Kailangan mo pang sabihan na bukas puntahan kita dito bandang mga alas 10 dahil mag-withdraw ako gamit itong card nito. Ganon. Ito pa kaya opisina ng gobyerno. Tapos yun naman ang mga bangko ng nasa gobyerno, land bank. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay? Ako po, ang Okay po. tinatawagan Okay. niya. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from Cash Department ng OBP? Bali siya po yung liaison ng OVP from the CAS Division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila. Okay. Nagpakilala nga. Halimbawa, ikaw tatawagan, natural. Magpakilala ka, hello, I'm Rene Bay. Gusto ko lang gagawin sa account ko. Halimbawa, ako gusto ko lang ipa-close yung account ko dahil wala na akong ilalagay dyan. Sino ba to? Ito po si Rene Bay. Sino ba si Rene Bay? Yun na may-ari na account. O sige, punta ka dito. Tapos pagpunta mo doon, yun, tatanungin ka, paano mo malaman na siya si Rene Bay? Nagpakilala. Komplikado ba yun? May irregularity ba dyan? Wala. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Miss Queenie Masangkay para i-advise kayo. A day or two prior? Opo. Bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment? Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, kino-communicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po. So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Queenie Masangkay po na available na po yung cash sa branch. Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan, si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po? Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Costa at Mr. Ortonio. Ayun. Iba na. Yun na naman ang bagong hanapin nyo. Yun naman po yung mga tao. Tatlo na tao, mga kababayan, ang hanapin ito ni Chua. Alam mo natin yun, no? Isusulat na ni Chihuahua yan. Isusulat ni Chihuahua. Baka buong barangay na yun, isasapuin na nila dyan. Ipapatawag to. Dahil nagpapalit ng chiki na nagkakahalaga ng tag 125 million each, 4 na chiki. Tapos, yung basbas na para i-incast na yun, na-download na yung amount doon sa DBM. Tapos yung na-incast mo na, inibestigahan na ninyo. Dahil nagbaka sakali kayo na may makita kayong mali doon.
para masuportahan ang lahat ninyo ng mga paratang doon sa Vice Presidente. At kawawa nito si Ma'am Violeta Constantino. Dahil sa kanyang ginagawa, walang mali, walang illegal. Pinatawag mo lang. Ano bang mali na nagpa-encash siya ng 125 million na chiki? Na allowed naman, may basbas naman. Dahil ba sa paratang ninyo, winidraw yung 125 million dahil binusa ni BP Sara? Nasutotoo naman, kayo naman ang mga buhaya. Kaya dito po mga kababayan na walang kakwenta-kwenta itong palabas dito ni Chihuahua at saka ni Dilima. So, natatapos na lang yung trial ngayong araw na wala namang kakwenta-kwenta. Wala pa silang matibay na ebidensya na ipapakita na nagkaroon talaga ng violation ang Vice Presidente. Kundi lahat lang ay haka-haka o duda lang nila dahil gusto lang nilang siraan si Inday Sara. Kaya hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Rini Bay. Hanggang sa muli, sa susunod nating video, magkita-kita o tayo. Mabuhay ang Pilipinas!